Joshua Monson, nagbanta sa Titan Ultra na kapag hindi daw siya pinag-sign ng contract renewal ay siya na raw mismong aalis at maghahanap ng sarili niyang team. Ang gusto niya kasi na mas padaliin na or gawing mas klaro ang usapan. Kung contract renewal, gawin na. Pero kung ayaw raw ay sana bitawan na agad. Ito ang pagbabanta ni Monson sa kanila. Kung titimbangin mo, medyo tama naman din ang sinabi ni Monson. Alam nyo ba, nung nakaraang taon pa niya narinig ang rumor na yan. Tapos nalaman ni Monson na may plano pala siyang bitawan ng owner mismo dahil di naman daw siya parte ng plano nito. So ang ginawa ni Monson, nagbingi-bingihan muna at sumabay sa workflow ng Titan hanggang sa umabot na sa punto na ilang buwan na lang mag-expire ng kontrata niya pero wala pa ding sagot ang Titan. Kumbaga, nagdadalawang isip pa din sila kasi si Monson, malaki din naman ang pakinabang. Actually, parang siya na lang humihila sa naglolo kong standings nila every conference. So far, siya nagka-coverage ng hindi bumababa sa 14 to 16 points per game. Ang problema lang naman ng Titan sa kanya, wala siyang end game. Mali-mali yung game time decision niya at natataranta siya. Pero kapag na-fix naman ni Monson yan, magiging okay ng lahat. Kapag kasi hindi klaro ang plano ng Titan Ultra sa kanya, baka magkaabala lang o makaaberya sa mga takers. Kunwari nakakuha siya ng SMB, Hinebra o TNT. Kapag nailipat siya ng maaga, advantage yun kasi mas may panahon pa mag-adjust. Pero kung patatagalin pa yan nila, maapektuhan din ang adjustments time. Habang nakapokus pa ang lahat sa Gilas, gusto na ni Monson madaliin ang ito for good. Kung totoo na rumor lang to, tapos di totoo, di sana nung mga nakaraang araw pa nila ginawa ang contract signing para makapaghanda din sila ng maaga sa mga practices. Pero dahil pinatagal-tagal pa, di siguro ayaw na nila. Yun na nga pinagtataka ni Monson. Kung ayaw, bakit ang tagal pa? Dagdag pa niya, siya na raw mismo lalapit sa mga takers niya para mapadali. Kahit ayaw pa siyang i-release, mapipilitan ng Titan Ultra na gawin to dahil sa nilatag na offer ng team na nilapitan niya. Ngayon, sa mga sinabi ni Monson sa spin, baka ang Titan pang mapipressure kasi hindi naman din kawalan kay Monson ng Titan Ultra. In fact, mukhang magpapasalamat pa nga siya na finally makawala na nang mapunta na siya sa isang proven winner na team. May konting disadvantage lang yan sa playing time kasi hindi na gaya ng dati. Sa mga susunod na linggo, asahan na natin na may gagawin ng Titan Ultra para i-arrange ang trade deals ni Joshua Monson. Gilas Pilipinas fans, dismayado umano sa Gilas lineup ngayon. Napansin daw kasi nila na parang mas lalo pa raw humihina ang roster. Paano ba naman ang hindi hihina? Ang dalawang main big man na mga considered vital pieces ay nawala, tapos wala pa si Scottie Thompson at si CJ Perez. Imagine nyo na lang na para lang silang bumuo ng isang PBA team, pero himayin nga natin ng konti. Ang sabi kasi, instant talo na raw ang Gilas sa Australia at New Zealand. Grabe naman kayo. Pero somehow, magkakatotoo talaga yan kapag mahina ang lineup. Base sa akin nakalap ang Australia at New Zealand. Parehas pa rin ang lineup gaya ng dati, pero alam naman din nilang kahinaan at alam din nilang strengths nito. Pero saka natin pag-usapan yan. Ang roster doon ng Gilas ngayon, ang pinakamahina so far under kay Coach Team. Bakit kaya nila nasabi yan? Una sa lahat, nung nawala si Kai Sotto, biglang wala na tayong laban. Partida pa nga niyan. Siya lang yung nawala. Tapos pinalitan ni QMB. Okay naman, walang problema to si QMB. Capable din siya. Kesyo, ang ibang locals naman ang humila pababa. Natalong Gilas. Dahil sa walang pure shooter, walang wingman na kayang umiscore beyond the arc. Kung meron man, puro Dwight Ramos lang or Justin Brownlee. Kung wala sila itong dalawa, bokya ang Pinas. Ang system ni Coach Team, nakasalalay lang sa isang rim protector. Kung si Kai Sotto lang ang nawala, nagkawindang-windang na ang Gilas. Ano pa kaya kung halos 4 na players talaga ang mawawala? Kai Sotto, QMB, Scottie Thompson, CJ Perez, mga subok na at vital pieces. Si Scottie, offense initiator, CJ Perez sa outside scoring, habang si QMB naman Kai Sotto under the rim. May ilang nagre-reklamo din ng mga netizens dahil mas marami pa raong picture taking sa Gilas practice kesa mismong practice. Ano masasabi nyo dito?